Okay, I did a quick IV visit today before our ABS-CBN Christmas special tomorrow. So I just did Shining Bright. It's been a while since I last did Shining Bright. Wala, OG favorite ko talaga yung Shining Bright. So it's good for just brightening, especially day before any special occasion. So there, that's it for my visit. Goodbye. Hello, Kathleen fans! Full support si Ma'am Catherine bukas. Pupunta sa fan meet niya Sir Alden sa Santa Rosa, Laguna. Yan ang ating isa sa mga main items natin. Tapos, Ma'am Catherine spotted sa likod, no? Nagpa-picture-picture siya mga kasambreros. Congrats sa Kathleen. Yan, at marami pang items mga kasambreros. Kung kaya pumanatag at saka manatili at saka relax and enjoy mga kasambreros sa ating mga items. Unahin ko ito. Pinost kahapon ng fan page na Kathleen Forever. Yung picture ng Kathleen na nasa Metro Style sila, mega magazine mga kasambreros. Kathleen fans ka ba? Pusuan mo nga, no? Hashtag Kathleen fans, hashtag Kathleen love team. So, ito po ay kay Maria Gracia mga kasambreros, no? Na kanyang pinost. So, throwback photo, pero nakakatuwa kasi pinost niya ito kahapon na nagpapatunay na siya po ay isang solid Kathleenatic din mga kasambreros, no? Si Maria Gracia. And then ito, so ang kulit din ito, no? Pinost mga kasambreros na solid na admin din ng Kathleen. Boto ka ba kay Alden para kay Catherine? No? Pinost niya 3 hours ago by Jason Star mga kasambreros. Tapos smiley face. And ang daming likes ito, 3 hours lang pero 221 likes na siya mga kasambreros. So ang dami pa rin talaga. Ang dami at dumadami ng tawag dito, ng sumusuporta sa Kathleen mga kasambreros. And the next item natin, Chatterbuzz 8 hours ago. Parang gusto nilang magka-project ulit si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Julia Montes. Netizens sa larawan ni na Julia Montes at Catherine Bernardo, sana may project na ulit kayong dalawa. So yun, parang gusto nila na magkaroon ng project, no? Teleserye or movie. Wala pa silang movie, di ba, ni Ma'am Julia Montes. Pero teleserye of course Mara Clara, no? Sa comedy naman meron dati Gwen Bulilit pa, no? Maliliit pa sila mga kasambreros. Pero ang cute lang kasi talagang friends, ako pa best friends ang dalawang ito mga kasambreros. Tapos ito na pala yung video. So ang storya pala dito, kasi sabi ko 'di ba kahapon, picture lang meron ako. Bago pala yung pagpunta or bago yung Christmas party event ng ang cute ni Ma'am Catherine dito. Bago yung Christmas event mga kasmas ng ABS-CBN ay pumunta siya sa IV clinic para magpaganda of course, no? So sasabi nga niya dito, para nag-vlog siya na bago yung ABS-CBN ay kailangan niya magpa-shining bright, no? Tapos skin massage na saglit. Tapos kasi parang siya dito talagang addict siya sa ganito mga kasambreros na para bago yung mga special event nagpupunta talaga siya sa IV clinic mga kasambreros. So ang cute nga na sabi nga niya dito, sabi niya sa ulim, that's it for my visit, goodbye. So cute lang, parang nag-vlog lang si attorney dito mga kasambreros. So para sa akin, no, sobrang ganda na niya, no, pero kailangan kasi yun bago ang mga event na special talaga mga kasambreros, no. So kailangan magpa-enhance, magpa-check mga kasambreros ng mukha. So grabe, parang walang kabutas-butas ang mukha mga kasambreros ni Ma'am Catherine, no. So sobrang glowing, alagang Alden sabi ng iba. So naka-cap siya dito na black tapos naka-white mga kasambreros. So ito pala yung kahapon kasi akala ko kailan kaya to, parang bago na post tapos wala ako sa files. So yon. And then ito, spotted din siya dito May isang fan na nag-post kagabi sa TikTok na parang nagpa-picture sa kanya mga kasambreros. So ang suot niya dito ay black siya, tapos may maliliit na mga stripes mga kasambreros ng white, sobrang liit, no? Tapos si ate dito ay nagpa-picture siya of course, no? Naka-green siya, tapos parang bago kasi yung buhok ni Ma'am Catherine, di ba? Ganito kahaba.
So wala rin siyang baka sa dressing room ito, no. Tapos ay bago sila mag-Christmas party or may bagong event mga kasembreros ay yun. Parang nagpa-picture ang isang fan mga kasembreros. So sobrang ang cute niya dito kasi yung parang sobrang liwanag sa taas. Parang ayaw ng gano'n, no? Tapos this Jan Valley, ang kanyang glam team mga kasembreros. So sobrang cute lang nung nakapasok si ate sa loob ng ABS-CBN compound mga kasembreros. So talaga nakakatuwa ito si Ma'am Catherine. So bago nga ito siguro mag-start yung yung Christmas event mga kasembreros ay nagpa-picture at saka naspatan ng isang fan si Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, yung sasabi ko na spotted siya sa likod na nagpa-picture-picture. Ang kulit ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So kahit saan pwedeng kahit saan aura-aura si Ma'am Catherine, no? Kahit na nasa lang. Parang sa terrace siya, no? Nasa second floor ito ng building nila mga kasembreros doon sa event ng Christmas. So baka sa na rin, no? Ito yung bagong nila, bagong network building ng ABS-CBN mga kasembreros. So ito na yata yun, no? Kasi di ba wala na sila dun sa may Ayala. Kasi nga binenta nila yung parang almost 2 hectares yata yun or 1 hectare mga kasembreros na land area nila ay binenta nila for a smaller area or smaller venue mga kasembreros para makatipid-tipid na rin. So ang cute ni attorney dito, umaanggulo-anggulo aura-aura si Ma'am Catherine mga kasembreros na parang baka. Pero sobrang ganda niya, phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Ay naku, ang ingay ng baboy na to, katayin ko na nga. Saglit lang po. So yun, tumahimik ng baboy. So going back mga kasembreros, so itong next items natin, yung sasabi natin congratulations sa CAF din kasi parang compile ng lahat-lahat ng awardees ang PMPC, Gawad Urian, FAMAS, Guillermo Mendoza, and so on mga kasembreros, no? Tapos napabilang ang CAF din sa may maraming awards mga kasembreros. Edis Choice, no, Cinemalaya, Metro Manila Film Festival, Manila Film Critics, so yun. Pero yun, si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden ay napabilang din dito mga kasembreros. Well, of course, ang sobrang dami talaga sa FAMAS ay si Vilma Santos mga kasembreros, no? Walang tatalo. So, ilang piraso ba yung kay dito kay Ma'am Vilma Santos mga kasembreros? Pero sobrang dami. Hindi ko mabasa yung screenshot kasi sobrang haba niya mga kasembreros. Pero yung nailista ko lang dito ay kay Ma'am Catherine, no? Isang FAMAS kay Ma'am Catherine, isang Star Award, tapos isang Guillermo Mendoza 2020 Edis, 2019 isa. So yun siya mga kasembreros, no? Kay Ma'am Catherine lang yung kinuha ko. Tapos si Sir Alden naman sa PMPC, of course, no? Isa siya sa mga may maraming awards din po sa PMPC mga kasembreros. So kasama niya dito sina Judy Ann Santos, Coco Martin, Dingdong Dantes, Sunshine Dizon, John Lloyd Cruz, Terzo Cruz the third, si Piolo Pascual, Dieter Ocampo. Best Actor and Best Actress naman ito mga kasembreros na Angel Locsin, Maricel Soriano, no? And marami pang iba. So tapos yung sa babae naman na category, ito naman po ay sa dito sa female category mga kasembreros. Nora Honor, of course, no? Maricel Soriano from 1952 to 2025 ito, sa sobrang dami. Si Lorna Tolentino, Judy Ann Santos, Sharon Cuneta, Marian Rivera, Nadine Lustre. Ayun, si Ma'am Catherine Bernardo, Elizabeth Orepesa, Don Zolueta, Charo Santos, Ami Austria, Gloria Diaz at marami pang iba mga kasembreros. So talagang congrats, no, sa CAF din kasi mapa-awards, mapa-business, mapa-acting, no, mapa-family oriented, mapa-kindness, mapa-mabait, no, mapa-character, financially stable, no, sila talaga ang ng endorsements na, of course, walang tatalo sa CAF din kasi sila ang the most in demand na endorsers mga kasembreros sa
present generation. So, congrats no sa Kathleen kasi palong-palo paldo talaga mga kasambreros kapag sila ang gumagawa ng project mga kasambreros. So ito na nga ha, pupunta nga ba si Ma'am Catherine at full support bukas mga kasambreros sa tao dito sa fan meet or concert ni Alden mga kasambreros. Kasi nag-post si Sir Alden na mga kasambreros na ng kanyang para reminder na bukas na mga kasambreros yung kanyang fan meet. So sold out na yung diamond, sold out na ng platinum, sold out na rin pala ang VIP no sa lower box at upper box. Hindi pa mga kasambreros pero yun okay na ito mga kasambreros no kasi sa platinum at saka diamond pa lang no VIP ay talagang palong-palo na mga kasambreros. So malay mo mamaya maubos na rin to mga nasa lower box at upper box mga kasambreros. So sponsored ito ng Casino Plus, Aqua, Bench, CDO Carinorte, White Flower, Bello, no? Talagang supportin pala ang Bello Medical Group mga kasambreros. The Hungry Pita, no? Support din po, and of course, GMA Sparkle mga kasambreros at GMA Network. Tapos yun, no? Myriad, of course, na kanyang GAOC, hindi ko alam to, pero support din sila. Sila yung presenters mga kasambreros sa fan meet bukas ni Sir Alden. So hoping and praying tayo na pupunta si Ma'am Catherine kasi marami ako nababasang comments na baka pupunta, baka present si Ma'am Catherine kasi 15 years ni Sir Alden yon. Hindi nawawala ang ating pag-asa, yung ating prayer mga kasambreros na pupunta si attorney bukas para suportahan si Tisoy mga kasambreros. So ang iniisip ko rin hindi kasi baka dumugin sila o dumugin siya ng mga tao at maagaw yung atensyon no ng mga tao maagaw niya ang atensyon ng mga tao. So tapos bukas na nag-propose si Sir Alden Sarma. Nag-propose siya dun sa may kunwari na sa audience view si Catherine. Tapos ay tao dito nag-propose si Alden kay Catherine. Nako, talagang basag na naman ang mga internet at saka breaking news na naman yan mga kasambreros kung yan ang mangyayari. Pero palagay ko ako 50-50 sa mga ganong naisip ko lang no na malay natin, di ba? Ganon yung mangyayari mga kasambreros. So ipanalangin na lang natin no yung kanilang low-key at saka private at saka peaceful na dito na status mga kasambreros or relationship. Tapos related pa rin ito doon sa gaganaping concert bukas ni Sir Alden. So may mga schedules na tayo, yung event schedule natin. So magsisimula ng 12 noon. Ito yung merch claiming for all ticket holders. So sa mga bumili ng tickets, 'di ba, doon sa Diamond, marami silang merch, marami silang para mga tokens or ipamimigay mga kasambreros na mga items. So tapos 5 PM strapping of Diamond, Platinum, VIP, and halftime zone. So strapping, hindi ko alam kung ano to. Palagay ko ay baka maglalagay sila ng yung sa sa kamay, something like that siguro no. Maglalagay sila ng strap, parang ganun. Tapos alas 5, parang mag-jump sila 12 tapos 5 PM yung strapping. Tapos 3 PM naman. Okay, sige. So 12 noon yung pagki-claim, tapos alas 3 magbubukas na yung gate para sa Diamond ticket holders. Alas 4 naman para sa Diamond ticket holders. Tapos parang nalilito ako. Ang gates mag-open na para sa mga Diamond ticket holders. Alas 4 Diamond ticket holders. Baka 3 to 4 PM to ba? Tapos 4:30 one-on-one photo op and high touch. Tapos gates open for platinum naman alas 4:30 din. Platinum ticket holder. So iba-iba yung nila no. Parang iba-iba yung strategy nila dito. Tapos alas 4:30 din platinum ticket holders. Alas 5 naman high touch. Gates open for VIP naman alas 5 din. Tapos 5:30 naman sound check. Tapos sound check party. Diamond ticket holders, platinum VIP.
So tapos 5:45 PM, doon na magbubukas ang gate sa lahat ng admissions. So, okay. So, kasi alas 8 pa naman magsisimula ang mga kasambreros ang kanyang concert. So, yun, mahaba-habang preparation. So, grabe, almost 8 hours. Panalangin natin, Sir Alden, na walang aberya, no, at saka smooth mga kasambreros ang kanyang magiging concert. Kasi, ibang klase ito, no? Talagang pagod, physically exhaustion, yung effort talaga kailangan mga kasambreros nun. Kasi, magsisimula sila ng 8, tapos magsisimula sila ng 12, tapos si Sir Alden, prepare na yan, ganyan. So, change outfits, no? Change ng intermission na, production number, and so on, mga kasambreros. So, pero yun, panalangin natin na talagang yakang-yaka at walang aberya, mga kasambreros, si Sir Alden sa kanyang fan meet bukas. And then ito na yung video pala ng mas malapit doon sa may pagpasok ni Ma'am Catherine sa Christmas party event, mga kasambreros. Tapos ang cute dito kasi parang nagkipag-heart siya. Tapos parang dito, pati si Joshua Garcia. Tapos sa likod nila si Francet, mga kasambreros. So, yun, parang pinakausap-usap niya yung mga dito, yung kanyang mga fans, mga kasambreros. So, yun, dun kayo sabing gano'n. Parang gano'n, mga kasambreros, yung sasabi ni dito, ni Ma'am Catherine. Tapos si Joshua rin, ayun, nasa likod niya, mga kasambreros, no? Sobrang cute lang ni phenomenal box office ni Ma'am Queen, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros, ang cute ng ginawa. Sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito. Si Maria Amado, ang gwapo at ang ganda naman ni Catherine. Kahit kalbo, walang pinagbago. So, kinalbo ba naman ang Catherine? Ang kulit. Hindi ko lang anong pumasok sa isip ni Maria. Kahapon niya ito pinost one day ago. Tapos, yun, si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden ay kinalbo. So, parang pangit naman ng kalbo ni Sir Alden lang okay na sana. Pero, dalawa silang kinalbo, mga kasambreros, no? Ni Maria. And then ito, next item natin. So, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Si Ami, 11 minutes ago. Pinagdikit niya yung pictures ng Kathleen na naka-denim si Alden, tapos naka-brown naman si attorney. So, ito yung time na para masahagdan, no? Si attorney, tapos si Alden naman ay during his press con sa kanyang ultimate fan meet, mga kasambreros, bukas na December 13. Tapos ito, next item natin, mga kasambreros. Okay. So, sa pag-post ni Coco Martin, ay parang napansin ng netizens, si Ma'am Catherine, si Coco, at saka si Vice Ganda. Project for these three, please, ABS-CBN. Please, sugalan nyo sila. So, parang gusto na rin na magkaroon ng project, no? Sina Vice Ganda, Coco Martin, at saka Catherine Bernardo. Pero, ibang klase yun kasi puro mga A-listers ito. So, ang talent fee, kailangan ang production ay mayaman, no? Ang mga producers ay mayaman. So, pwede rin naman si Coco Martin na din ang mag-produce, no? Or si Sir Alden, mga kasambreros. Pero, yun, talagang fingers crossed na 50-50 na magkaroon ng projects ang tatlong ito kasi sa talent fee pa lang, baka hindi nakakayanin sa sobrang mahal. Kaya Ma'am Catherine pa lang ay mahal na at saka sobra-sobra ang laki ng kanyang talent fee, mga kasambreros. So, pero malay natin, no? Baka madinig naman ng management, mga kasambreros. And then ito, so si Mixed Gel, nag-post siya, mga kasambreros, no? Pero ako medyo, medyo hindi ako agree, no? 22 hours ago, Catherine James sa isang frame, kung ganito kaganda ang start, lalo nakaka-excite ang susunod. So, tapos ng ABS-CBN, pero ang kilig kay Catherine Bernardo at James Reid, walang pupa sa fans. So, hindi nga nakakakilig. Hindi nga nakakakilig, eh. Talagang bitter kapag hindi si Alden yung pinartner kay Catherine. Pero, totoo naman kasi nandun yung gap, nandun yung parang, they're just doing it for work, mga kasambreros.
walang physical na something na physical attachments or physical closeness mga kasembreros. Unlike kay Alden talaga. So Alden lang ay sapat na. Alden lang sa kalam mga kasembreros. So yun, todo caring siya. Tisoy kay Tisay mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items, no? Ngayon po ay December 12, no? 12 na mga kasembreros. Ngayon po ay Friday, Blessed Friday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Hindi Mo Nakikita eh. Bakit ganito kaya ang title natin? 1 John chapter 4 verses 20 through 21. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, nakikita niya, how can he love God whom he has not seen? Hindi niya nakikita, no? Si Lord mga kasembreros. And this commandment we have from Him, from God, that he who loves God must love his brother also. Ito mga kasembreros, talagang literal ito nangyayari. Na kung tatagalogin natin kasi ito, ay kung ang isang tao daw ay nagsasabing mahal niya ang Diyos, tapos galit naman siya sa kanyang kaibigan, kapatid, magulang, asawa, or any family member, or any person, mga kasembreros, ay sinungaling, no? Tapos, kasi kung sasabihin mo na, sabi niya, for he who does not love his brother, tapos kung galit siya sa kanyang kapwa-tao, yung brother, general po yan ha, either kapatid na lalaki, or asawa, anak, so kapapakapit-bahay, no? Kahit na sino man dyan, mga kasembreros na tao. So sabi niya kung hindi mo minamahal ang for he who does not love his brother whom he has seen. So kung hindi mo minamahal ang or galit ka nga sa sa yung kapwa-tao na nakikita mo, how much more ang God or si Lord na hindi mo nakikita. So yung commandment nga, ang utos ng Panginoon na nagmula sa kanya mga kasembreros ay he who loves God must love his brother also. So yung ito mga kasembreros, literal ito nangyayari sa mundo ngayon, especially sa mga sa family, no? Talagang sa circles of within the circles of families mga kasembreros, na kung saan ay relihiyoso sila, nagsisimba sila mga kasembreros, buong family, pero sa loob ng tahanan ay meron para silang mga puot, galit, at saka alam mo yung misunderstanding, natural lang po yun. Yung magkaroon ng diskusyon minsan ng mag-asawa, ang magkapatid, ang magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid sa kapatid. So natural lamang po yan mga kasembreros na nagkakaroon ng diskusyon at saka misunderstanding sometimes. Pero kapag umabot na sa sukdulan at saka hindi na sila nagkapatawaran, naghiwalay, tapos hindi nagtanim na sila ng sama ng loob at saka ng galit mga kasembreros sa bawat isa. So yun na po yung mali, no? Yun na po yung sinasabi dito na kung ang kapatid mo o kung ang kapwa mo tao, magulang, asawa, or any family member, nakikita mo sila pero hindi mo nga sila minamahal, how much more si Lord na hindi mo nakikita. Na paano mo siya mamahalin kung ang taong nakikita mo ay hindi mo mahal, how much more si Lord mga kasembreros na hindi mo nakikita. Kaya yung title natin ay Hindi Mo Nga Nakikita, no? So ito po yung title natin mga kasembreros. Ang message nito sa verse na 1 John chapter 4 verses 20 through 21 is crystal clear, no? Napakalinaw mga kasembreros. Hindi natin pwedeng i-claim na mahal natin ang Diyos while harboring hatred, no? Or puot or galit or ill feelings towards our fellow brothers and sisters. Lalo na sa kapatiran sa church, kapag ang simbahan ay may hidwaan yung family members or merong dalawang kapatiran na nagkakaroon ng hidwaan sa loob ng church, so hindi rin po yun maganda, no? Dapat isettle iyon ng mga pastors or someone na leader ng church or simbahan na yan mga kasembreros, kasi parang hindi mag-flourish at hindi i-bless ng Panginoon kapag sa mismong church niya sa loob mga kasembreros ay merong nag-aaway. So hindi man literal na away kanto or parang nagsasabunutan or ano man dyan, nagsusuntukan, pero may may puot or may galit sa bawat isa. So yun siya mga kasembreros, hindi nagpapansinan. For example, no,
nag-iiwasan. So ganun siya mga kasomreros kapag meron tayong kagalit. It's a stark reminder that our relationships with others are directly linked to our relationship with God. How can we profess to love God who embodies love itself while simultaneously harboring hate in our hearts towards someone else? It doesn't align with the teachings of love, forgiveness, and compassion that Jesus exemplified. So yun siya mga kasos, no? Kasi nga, ang pag-ibig ay nagpapatawad, no? Ang pag-ibig ay may awa, ang pag-ibig ay nagpapakumbaba. So ito na actually ang isa sa pinakamahirap din magpakumbaba mga kasembreros, ang magkagalit, no? O kung ari ikaw mag-ano kayo, magbabati, no? So ang tanong dito, sino ang unang papansin? Sino ang unang papatawad? Sino ang unang hihingi ng tawad or hihingi ng sorry? So yun siya, no? Talagang mahirap. Kung kaya yung mga peacemakers, yung mga nagpapabati, no? Magulang for example, or counselor for example, or tulfo for example, na nagpapabati ng mga nag-aaway, mga kasembreros, great job, no, sa mga ganung uri ng ng activity na sila po ay mga peacemaker. Kumaga nagpo-promote at nag-spread sila ng kapayapaan. Kumaga gumagawa sila ng paraan talaga para magkaroon ng harmonious at saka peaceful relationship ang tao na involved. This verse challenges us to examine our attitudes and actions toward others. Are we truly living out the love God that calls us to show? Do we reflect God's love in our interactions with those around us, even those we may find difficult to love? So mahirap talaga magmahal mga kasamaris, na lalong-lalo na kapag hindi ka mahal-mahal ang tao. So panawagan ito sa atin ng self-reflection at saka reminder din sa atin na yung pag-ibig natin sa Panginoon ay dapat mag-manifest din sa pag-ibig natin na sa ating kapwa-tao, na we care for them, especially sa ating family members. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero kinamumuhian mo ang nanay mo, or galit ka sa tatay mo, or galit sa kapatid mo, kasi ang love under nun ay forgiveness. Kaya ang love under nun ay humility at saka understanding mga kasembreros. So kung meron kang understanding, you must show mga kasembreros in loving other people. So kasi mahirap mga kasembreros, but it's really relevant today and will be relevant forever mga kasembreros sa loob ng family. The phrase, if anyone says I love God yet hates his brother, highlights the inconsistency often found in human behavior. It underscores the idea that genuine love for God must manifest in our treatment of others. So yun nga, no? Kailangan connected siya, na mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa-tao, because yung greatest commandments nga natin na dalawa ay love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then we should love our neighbors or our fellow people as we love ourselves. So hindi pwedeng yung unang commandment lang yung sinunod mo, tapos yung pangalawa ay na-neglect na siya mga kasembreros. So hindi po ganun. Dalawa yung binigay ng Panginoon mga kasembreros, at hindi isa lang. Similarly, for whosoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen, lays bare the hypocrisy of claiming to love an invisible God while failing to love invisible or visible fellow beings. So yun nga, gagana na mention natin mga kasembreros, na inconsistent siya, na mahal mo ang Diyos na invisible, tapos ang tao na visible or nakikita natin ay hindi natin mahal. These verses are a poignant reminder of the Christian call to unity and love in today's world, where divisions and conflicts can arise from differences in race, religion, and socioeconomic status. They invite us to transcend superficial barriers and reflect God's love in our interactions. John, a man deeply involved in his church, provides an anecdote for illustration. He attended yun nga mga kasembreros, no? Kailangan maging wise. Sometimes it requires wisdom mga kasembreros, yung pagmamahal, yung ating care, yung compassion, kasi if we have wisdom from God, no, we study the word, we meditate, no, we pray, we ask for wisdom, for guidance, for counsel mga kasembreros,
talaga magre-reflect yun na, dahil ganito ay patatawarin ko aking kapatid, aking magulang, asawa, and so on, no? Kahit best friend mo yan, na nagkasala o nagkahidwaan kayo. So, you must forgive. And wisdom also is important. One of the main ingredients din po yung wisdom sa ating buhay bilang kung mahal natin ang Diyos, no? Mamahal natin ang ating kapwa-tao, mga kasambreros. Mga pa, number 1 and 2 commandments must not be set apart. Hindi sila pwedeng paghiwalayin, mga kasos. Inseparable sila. Yun siya, no? Para mas malinaw at mas intindihan po natin. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pagpapatawad, no? Hope, ng faith, ng pananampalataya, mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray, in the communion of the Holy Spirit, now and forever. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.